Siya ang aking kanlungan sa oras ng problema at kahirapan. Siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan. At ako'y nangangako na hindi ko hahanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao, kayamanan man. Ang lahat ng awat biyayang tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. Do you believe that? So again, we will be talking about, are you still living on yesterday's bread? Ikaw ba'y namumuhay pa rin sa tinapay mo kahapon? Pagdating ko kahapon, nung Friday night, I was looking at the table, may nakita ako mga tinapay. Bread talk pa. Kinausap ko, kasi bread talk eh. Di ba? Dumarating ako doon sa punto na bread talk, di usap tayo. Hindi naman makausap, bakit? May amag na. You know what I'm saying? Hindi mo napapansin, pagka yung tinapay mo kahapon, kakainin mo sa Lunes, hindi na masarap, tama? Kapag yung tinapay mo nung isang linggo, kakainin mo next week, it's either matigas na, may amag na, sira na. I ask you, are you still eating your bread yesterday? Are you not leveling up? Are you not doing anything so that God will give you fresh bread? Exodus 16, verse number 22 up to verse number 31 in your King James Bible. Sabay-sabay natin basahin all together now. And it came to pass on the sixth day, they gathered twice as much bread, 2 omers for one man, and all the rulers of the congregation came and told Moses. And he said unto them, this is that which is the Lord hath said, tomorrow is the rest of the holy Sabbath, unto the Lord bake that which you shall bake today, see it that you will see it, and that which remaineth overlay for you to be kept until the morning. And they laid up till the morning, and as Moses bade, and it did not stink, neither was there any worm therein. And Moses said, eat that today, for the day today is a Sabbath unto the Lord, for the day today you shall not find in the field. 6 days you shall gather it, but on the 7th day, which is Sabbath, in it there shall be none. And it came to pass that there went out some of the people on the 7th day to gather, and they found none. And the Lord said unto Moses, how long refuse ye to keep my command and my law? See that the Lord hath given you the Sabbath, therefore he giveth you on the 6th day the bread for 2 days. Abide ye every man in his place, let no man go out of his place on the 7th day. So the people rested on the 7th day. And the house of Israel called the name thereof manna. It was like a coriander seed, white, and the taste of it was like wafers made with honey. Father, we thank you. Maraming salamat sa inyong kabutihan. Patuloy mong pagalingin si Emily sa kanyang karamdaman, yung nanay ni Babes, si Melita, maging itong si Syra na meron pong karamdaman pinagdadaanan, pati si Arnel Talban. Kayo rin po ang nakakaalam ng pinagdadaanan ng bawat isa sa amin. Meron kami mga problema at marami kaming tanong sa iyo. Bakit, Lord? Bakit, Lord? Sana dumating kami sa punto na darating kami na masasabi namin, kaya pala. Salamat, Lord, nagpatuloy ako sa pananampalataya. Samahan mo kami, patuloy mo kaming gabayan at pangunahan, patuloy mong palakasin ang mga mahal sa buhay, at patuloy mo kaming hamunin na huwag tumigil magtiwala, huwag tumigil magtanim, huwag tumigil magpasakop sa iyo kasi hindi sasapat yung tinapay namin kahapon. In Christ's name we pray, and all God people say, please be seated, pakibati mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, Happy Lord's Day! Sabi mo sa kanya, huwag kang matutulog. You know what I'm saying? O, kilala mo na, ha? Now, I would like to be honest with you, lahat tayo mahilig kumain ng tira. In fact, I always say, sa bahay namin, ang lagi naming ulam pangat. Alam mo yung pangat, mga nanay, alam mo yung pangat? Pangatlong ulit na ininit. Nakaka-relate kayo, tama? Ubusin niyo yan pagka hindi, ang daming nagugutom. Pag hindi niyo inubos yan, ha? Sasabihin ng anak kong bunso, pag kinain ho ba namin yan, mabubusog ba sila? Tama naman, ano? Oh. Ubusin nyo yan! Huwag magtitira! Itago natin to mga to. Are you following me? During holidays, pag may birthday, pag mayroong Christmas holiday or New Year's Eve, tama? Maraming matitira. Lalo na yung galing sa mga handaan. Lalo na yung linyahan balutin mo. Tama?
nagbalot ka, so kinabukasan, iinitin mo yan. You have to warm over the food, warm dressing, warm over everything. We don't mind having warm food. Masarap di ba? Lalo na kung paborito mo, tama? Oh, yung iba, pag nakakita ng lechon, yung pinuntahan naming conference, hindi sila malaking simbahan. They were just, half of this building natin. Okay? Tapos, natuto sila. 2015, nung makita ko sila, at nagpunta sa akin, in fact, sabi nga nung pastor, I have all the reasons to be offended kay Pastor Sauco because we met sometime in 2015 doon sa Usami City and I was falling in line because a lot of people were talking to him and I was waiting for my turn. At nung dumating yung turn niya, sabi niya, Pastor, ako pala si Pastor Larry Puntillas, can I invite you to the church? Sabi ko, siguro, kailan pwede? Siguro a year from now. Ha? Tagal-tagal kong hinintay, tapos isang taon mo akong pag-iintayin ulit. So he was turned off, okay? And then, pumunta sila dito sa church. Lahat sila nga sa family kasi meron silang interview sa US Embassy. They attended the church at umattend sila rito. Nagpakuha pa ng picture dyan. But I never invited them to eat at the house. Sabi niya, hindi man na ako niyaya. Andito kami buong family, samantalang, di ba, hindi naman Filipino culture yun Di ba, Filipino kahit wala man, sige, kain ka lang, kumain ka lang. Sabi ng mga anak, Nay, binaligtad na yung isda. Then he said, ewan ko bakit I was attracted to him and I invited him. Kasi sabi niya, nakita ko at nalaman ko that Pastor Sauco has a message that he always take good care of the pastor and his family and he would like to learn that. Anak pala siya ng pastor. Okay? And then he said, just try to imagine last Sunday we have 6.2 million pesos. He raised that faith. Then one of the members treated us, okay, sa isang island sa Samal, sa Discovery, yung villa na tinira namin is 100,000 a night. Sabi ko, ang mahal naman ng tulog na to. Am I right? 100,000 a night per villa. Ilan kami doon? Sabi nung isang pastor, sabi ni Pastor Freddy, why are you treating us this way? How can we repay you? How can we get even at you? Sabi niya, hindi kayo dapat magbayad sa amin. Kami dapat magbayad kasi inabalan nyo sarili nyo. Where are we 2015? Can you just imagine, nandito kami ngayon? We're enjoying the things that God has given us. Kung hindi nagpunta si Joey, hindi nagpunta ito, hindi kami naturuan, hanggang ngayon ito pa rin ang ministry namin. We will live on warm food. We will live do sa tira kagabi. We will live sa makakainin namin yung mga tira, yung mga tinago, yung mga nasa ref. Usually it's pretty good na kumain. Di ba? Alam nyo, marami sa atin dito, sometimes we're sentimental about the things of yesterdays, the experience in the past. Alam mo, nung bata kami, ito ginagawa namin. Now I can say, we can look back on certain things na nangyari in the past. And we enjoy living that experience over and over again. Sino rito yung nakaranas na papanik ka sa puno, tama? Tapos magbabaging ka. Sino rito yung nakaranas na nagtuturumpo ka, naglalaro kayo ng taguanpong, ng luksong lubid, ng luksong tinik, ng luksong baka, nabali ang kamay mo, laro ka pa din, tama? Those were the days. Walang video. Oh. Tapos pag uuwi ka at na-late ka ng uwi, ikaw ay luluhod sa bunggo o kaya sa asin. Tapos ikaw ipapagalitan ng teacher. Babatuhin ka ng erasing the blackboard. Tapos patatayin ka sa flag racing. Di ba? Those were the days. Ay, sarap doon. Pambihira. We do that. But some of them, we don't want to relive. Ano yun? Nung nagka-crush ka nung grade 6, tapos binasted ka. Ayaw mo nang balikan yun. However, for most of the part, too many people live in the past. Marami sa atin na namumuhay sa nakaraan. They're living on what transpired yesterday. Ito yung kinakain namin dati. Ito yung klase ng buhay na meron kami. Kung yun ang gagawin ko, hindi na ako mag-move on. Imagine, pinangako 1964. 1965, may birthday celebration kami. Naka-costume party, 65.
Tatlo yaya ko. You see? Mayaman kami. Bakit? I was born in a rich family because my father is a gambling lord. You know what I'm saying? Wala kaming pakialam. Pag meron akong bagong damit, kailangan may bagong sapatos. Nakasunod yung yaya kong tatlo sa akin. Tapos naghirap kami. Tapos, tinangkang patayin ng tatay ko. Nakikitira ako. Pwede ko ba sabihin, lumaki ko sa sarap, lumaki ko sa yaman, lumaki ko sa magandang boy. Tapos kayo naghihirap ako. Anong gagawin mo dyan? It seems that the older people get, the more we look back. Ganito kami nun eh. That is because most of my life, perhaps, and yours too, is behind us. Sabi ni Peter Marshall, never let the past be so dear that you limit your future. Huwag mong hahayaan na minahal mo ng gusto yung nakaraan na hindi ka na nag-prepare sa hinaharap. Tama? Can you say this? My past is over. Come on, say it. Whatever happened in the past, napahiya ka, pumalpak ka, hiniya ka, pinagtulungan ka, it cannot hurt you anymore. Am I right? Remember the event, forget the feelings. Pag naalala mo yung nakaraan, gigil yarn. Hindi ko mapapatawa dyan talaga. Never let the past, na mamahalin mo yan, nalilimitahan na yung future mo. If we're looking forward toward tomorrow, and you keep looking backward to yesterday, madadapa ka. Kanya nga, sabi nating madalas, yung windshield ng kotse ay mas malaki kesa sa rear view mirror. Am I right? Kasi kung mas malaki, yung rear view mirror, ang makikita mo, yung truck na nasa likod, ang makikita mo, yung kamoting rider na nasa likod, ang laki-laki. Kaya sabi ng Panginoon, liitan lang natin yung rear view para makikita mo siya naman. At titignan mo yung windshield kasi malaganda yung kinabukasan mo. What caused you to stumble? What caused you not to reach your potential? What caused you? Sinabi nung nakaraan, yung hiniyakan nung nakaraan, yung kamag-anak mong tinabla kayo? Okay? If we're looking backward, we will never reach our potential. During the wilderness journey, mga kapatid, yung mga Israelita ay nag-provide ang Diyos ng mana. Sila'y tumakas mula sa Egypt, papunta sa Promised Land, a land flowing with milk and honey. Along that journey, napadaan sila sa wilderness kasi dadaanan nila yan. Dapat mga ilang linggo lamang na biyahe, kanya lang dahil mga ngak mareklamo, they stayed for 40 years. Naintindihan mo? Yung dapat sana'y madaling paglalakbay, naging mahaba kasi nagrereklamo, nagmomorbor. Ayoko nito, ayoko na masikip, ayoko na maputik, ayoko ng... yung lahat ng ayoko, yun na pupunta sa iyo. Okay? God gave them manna. Imagine, nagpapaulan ng Diyos ng manna. O yung bread para makakain. They were about to gather enough for each day. Sabi ng Diyos, huwag kayong magtatago. Huwag kayong makasyaron. Kung ano kakainin nyo, kunin nyo, kainin nyo. Bukas, meron na naman bago. Yung iba, kumuha, itinago. Abay, kinabukasan, inuod. Pero sabi na pagka Biyernes, pagka Sabat, okay? Magagather kayo ng 2-day supply. Pero hindi masisira yan kasi po-provide ko yan. On the 6th day, you have to gather enough for the Sabbath. Hindi masisira. Pero araw-araw, kanya napansin nyo, sabi ng Panginoon sa Matthew 6:10, give us this day our daily, hindi weekly, hindi monthly. Am I right? We need to learn to say, Lord, I want to rely and depend on you every single day. As I look around Christianity today, I see maraming Kristiyano, they're trying to live on yesterday's blessing, yesterday's bread, yesterday's strength.
Ito yung naipon ko eh. Boy, panis na yan. Many of us are not aware that it's already spoiled. Okay? Pag kumain ka ng panis na pagkain, your stomach will be upset. Makakalimutan mo, may masarap na niluto si nanay. May masarap na tinapay na sa pagkainan. Instead of enjoying what is the food here, you will always see, na panis, sayang naman. I'm very disciplined with what I eat. I'm very disciplined on what to eat, when to eat, how long will I eat, how much will I eat. But it didn't spare me from sickness. Okay? Ayaw ng Diyos, nakakain ka, may blessing ka sa inaharap, tapos tinitignan mo pa rin yung blessing nung nakaraan. Okay? You will displease the Lord who never wants us to live on yesterday's bread. You know what the Lord said in Luke 9:62? Anong sabi niya? At datapot, sinabi sa kanila ni Jesus, walang sino mang tao na humawak sa araro at lingon ng lingon ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. What does it mean? Pag ikaw ay nag-aararo at lingon ka ng lingon, yung inaararo mo ay sabi ko sa iyo, parang sigsag yan. Tama? Kailangan diretso lang. Humawa ka na eh. Tama? Humawa ka na. Kanya nung maintindihan ko to nung 1987, when I quit on my job to be a part of the staff, sabi ko, wala na akong babalik ang trabaho. Itutuloy ko na to. Ipapakita ko that because I have faith, God will notice me. Because I have faith, God will bless me. Because I have faith, hindi ho tayo pagpapalain kasi pogi ka lang. Kasi matangos lang ang ilong mo. No. Kasi kanya kapag papalain kasi meron kang pananampalataya. Okay? Yun ang inahanap ng Diyos. Tingnan mo sabi ng Romans 14. Okay? Verse number 22. Okay? Hanggang 23. Tingnan mo ha. Ikaw ba'y may pananampalataya? Dapat meron kanyan sa harap ng Diyos. Okay? Happy is he that condemneth not himself if that thing which he alloweth. Verse number 23. At kung ikaw ay nag-aalinlangan, okay? Pagdating sa pagkain, okay? Hinatulan kang kumain sapagkat ang hindi kumakain ng walang pananampalataya kasi ang anumang bagay na hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Kanya guys, listen. Kung pumupunta ka sa church kasi requirement lang at hindi faith, nagkakasala ka. Kung magkakalob ka mamaya, at wala kang faith, huwag ka nang magbigay. Kasalanan yan. Anything that is not of faith, kung sosolve mo yung problema mo, kung aharapin mo at may kakausapin ka, dapat it should always be by faith. Are you with me? By faith. Bakit ka nag-pray? Bakit ka nagbasa ng Bible? Bakit ka nagsimba? Bakit ka nagkalob? Bakit ka nag-soul winning? Kasi sabi ni Panginoon, anumang bagay na hindi ayon sa pananampalataya, kasalanan. Anong sabi ng Hebrews 11:6? Okay? Kung walang pananampalataya, imposible mong malugod ang Diyos. Okay? Imposible. Okay? Siya nalalapit, Diyos, kailangan manampalataya. He exists, He is here. At ano pa? He is good. Why? He is the rewarder of them that diligently seek Him. Kung si Kristo'y malugod mong hinahanap, okay? Malugod mong sinasaliksik at kumakapit ka kasi nasa Kanya ka. Sabi ng Diyos, natutuwa ako sa iyo. Imagine, nagsimba ka na naasar pa ang Diyos kasi wala palang pananampalataya. Am I right? Kung magsisimba ka, kung kakanta ka, huwag kang kakanta kasi magaling ka lang kumanta. Huwag kang tutugtog kasi may gift ka lang. Dapat may faith. Whatsoever is not of faith is a sin. Imagine kakain ka na walang faith, tama? Kumain ka na, nagkasala ka pa. Bakit? Walang faith. Pag save ka, pag ligtas ka, dapat may pananampalataya, may pagtuo sa pulong sa Ginoo. Kailangan yan. Walang taong humawak sa araro at lumingon sa likod ang magiging karapat-dapat. Kinakailangan meron kang pananalig, meron kang pananampalataya, meron kang pagtitiwala sa pananbuhay mo. Now, what are yesterday's bread that we keep on living on? Ano yung mga tinapay kahapon na kinakain mo pa rin,
tapos nagre-reklamo ka. Number one, we live on yesterday's support and sustenance from God. Nakontento ka na sa blessing kahapon. Nakontento ka na sa tanggap mo nung isang buwan. Nakontento ka na sa answered prayer mo nung last year. Ano sabi mo? Ba't pa ako magiging faithful? Ba't pa ako magkakanta? Ba't pa ako magsaserve? Ba't pa ako gagawa? Ba't pa ako magiging prayer? Ba't pa ako magiging sinustay naman ako ng Diyos. Sinuportahan naman ako ng Diyos. The blessings of God are sufficient for each day. Okay? Kanya dapat araw-araw lumalapit tayo sa Diyos. Araw-araw, Lord, tulungan mo ako, hindi ako magmumuktol, hindi ako magbumukmok, hindi ako magko-complain. I am going to live for your day. Anong sinabi ko sa inyo kahapon nung pinadala ko ng devotion? Okay? I made all of my time God's time. Okay? What is your greatest blessing? Do you know what's your greatest blessing? Not the money that you have, not the car that you're driving, not the clothes that you're wearing, not the shoes that you're wearing, not the house that you're living on, not the salary that you have. The greatest blessing is this. Ano sabi ng 1 Timothy 1:15? Tapat ang pasabi at nararapat na tanggapin na si Kristo'y naparito sa lupa upang iligtas ang mga makasalanan na kung saan ako ang pangulo nito. Sabi ni Paul, okay? Jesus Christ came to this world to save sinners, of whom I am the chief. Naintindihan mo ba yan? Si Kristo na parito para iligtas ang mga makasalanan. Ano sabi ng Luke 19:10? For the Son of Man is came to save and to save that which was lost. Naparito siya para hanapin ng mga nawawala. Kanya kagabi doon sa aming tinatawag na Bible study sa Barangay 118. Ako'y nagpapasalamat sa inyo, kayo'y mga barangay tanod, kagawad, SK chairman. Ako'y nagpapasalamat, na-meet ko kayo. Bakit? At ngayon tayo nag-meet. Bakit? Kung naabot nyo ako nung 83, ay hindi kayo matutuwa sa akin. Kami laging pasaway, kami laging laman ng barangay hall sapagkat kami, pag nakakita ng Google Pen, pag nakakita ng kotse, wawasakin, paplatin, trip-trip lang. Oh. We were so horrible. The greatest blessing is not what you have materially. Kahit ikaw pa pinakamayaman, kahit ikaw pa pinakamatalino, kahit ikaw pa pinakamaraming gamit, kahit bago lahat ang gamit mo, okay? Na pag hinubaran ka, yung hinubad sa'yo ay dadaan ng daang libo o milyon. Wala pa rin yan. Bakit ka mo? Mark 8:36 and 37, sapagkat anong mapapagdaban ng tao kung makamtan niya buong mundo at napahamak at nawala ang kanyang kaluluwa? Ayun me? Oh, naka-Louis Vuitton ka nga. Oh, naka-Chanel ka, naka-Gucci. Tama? Bahay mo ang liit-liit, naka-chandelier. Oh, spell chandelier. Basta may ilaw. Ay, walay me? Kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa, ano sabi ng verse 37? Anong ibibigay ng tao kapalit ng kanyang kaluluwa? Are you following me? Huwag mong pangaraping makuha mo lamang ang lahat at yung pinakamagandang blessing ay hindi mo makukuha. Ang kaligtasan po, ang kapagpunta sa langit ay wala po sa pagsapi sa relihiyon. Kung di sa pagtanggap na si Kristo ang namatay na libing at taboy ng muli para iligtas tayo, para tubusin tayo, siya yung kabayaran. Kasi kung religion lamang po ang dahilan para pumunta tayo sa langit, bakit kinakailangan pang iwan ni Kristo ang langit, ipanganak sa sabsaban at mabuhay bilang ital tao, tama? Ba't kinakailangan niya pang mamatay sa krus? Ang sarap-sarap na buhay sa langit. Am I correct? He came to the world to save sinners. Kung relihiyon naman pala magliligtas, ba't pa siya bababa dito? Kung ikaw pala'y mabait, ikaw pala'y mayroong mabuting ginawa, ba't kinakailangan pa magsakripisyo ni Kristo at mamatay sa krus at putungan ng koron ng tinik at basiya ang kanyang katawan sapagkat siya'y pinarusahan? Kung nakapagbabago ng buhay ng tao yung relihiyon, bakit? Ang daming nakakulong. Tama?
Sa bansa na natin, napakaraming relihiyon. Okay? Pumunta ka sa kulungan, sa bilangguan, tanungin mo yung rapist, may religion ka? Opo! Tanungin mo yung murderer, tanungin mo yung pusher, tanungin mo yung mga walang iya at mga bubudol. Tama? May religion yan. Yung prostitute may religion, yung pusher may religion. Okay? Yung nasa rehab may religion. Yung gumagawa ng masama may religion. It simply means that religion is not the answer. Jesus is the answer. Dapat nating maintindihan that Jesus came to the world to save sinners from the penalty of the sin. Bakit po? Sabi ng Romans 3:10, nasusulat. Okay? Walang matuwid, wala kahit isa. Sabi ng Romans 3:23, for the wages, for all of sin and come short of the glory of God. Okay? Kanya nung kami naroon, palabas na ng hotel sa Tagum, may lumabas na isang babae doon, akala ko'y pader, may pintuan pala yun. Sabi ko, ay, ma'am, na-istorbo ka namin? Hindi po, kasi lumabas ka eh. Hindi po kasi natutuwa po ako, mga pastor pala kayo eh. Can I talk to you for a minute? Sige po, pati ikaw ha. So pinaliwanag ko sa kanila sila mamamatay, mapapahamak, papunta sa impyerno, and then tumutunog yung telepono, huwag sana sagutin. Hindi nga sinagot, yung pala si Pastor Dong pala yun. Kasi ipabababa yung mga bagahe namin kasi walang elevator. Nasa third floor kami. Buti sana kung sa second floor. Binaba niya, pagkita niya, nagsosoul winning kami. Then pagdating namin doon sa tinatawag na Samal, Discovery Residences, okay? Sabi ko sa kanila, mahal ba yung pagtira dito? Mahal po, mahal po. Kung ikaw ang titira rito, gusto mo? Kung libre ho. Nalaman namin 100,000 ang bayad. Babayaran ko, isang tulog lang, 100,000? Ayun me? Maraming paggagamitan, tama? May naglibre. Am I right? Magbabayad ka pa? Tanga yarn? Ano sabi ng Isaiah 59:2? Ngunit ang inyong kasalanan ang naghiwalay sa iyo sa Diyos. Tingnan mo ha? At ang kasalanan mo naging dahilan upang itago ng Diyos ang kanyang ang mukha niya para hindi kanya pakinggan. Listen ha? Dahil sa kasalanan ko, sa kasalanan mo, sa kasalanan natin, napahiwalay tayo sa Diyos. Okay? 3 bahagi ng tao. Katawan, yung nakikita ko sa inyo, nakikita nyo sa akin. Okay? My body is 60 years old. Okay? Hindi yan ako. Yan yung bahay. Yan yung vessel. Okay? Yan yung tirahan. Ito'y mula sa lubok, babalik sa lubok. Yung kaluluwa, yung talagang ikaw nagmamahal, nakakaramdam, nag-iisip, yun ang talagang ikaw, nakatira sa katawan niya yung spirito. Nung magkasala ka unang-una, namatay ka, spiritually speaking, that's why we were separated from God. Okay? We're just body conscious and self-conscious, but not God conscious. Kanya nga sabi ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Napahiwalay tayo. Kanyang pinakamasakit na totohanan, kung mamamatay ka ba, are you 100% sure of going to heaven? That's the most wonderful question that you have to ask. Kung mamamatay ka, ikaw ba'y tiyak sa pagpunta mo sa langit? Okay? Hindi pinag-uusapan yung rangya ng buhay na meron ka. Hindi pinag-uusapan yung dami ng yaman na meron ka. Ang pinag-uusapan kung mamamatay ka ba. Nakakatiyak ka bang sa langit ka pupunta? Okay? Hiwalay tayo sa Diyos. Dahil sa kasalanan, meron tayong katawan. At pag ito'y naghiwalay, ito ay binurol, ito'y immediately harvest, at tayo mabubulit sa dagat-dagatang apoy kasi hindi ka nakasulat sa aklat ng buhay. Pero natutuwa ako sapagkat sabi niya, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. May nagbayad. May tumubos. Sabi ng Romans 5:8, but God commended His love toward us in that while we were sinners, Christ died for us. Alam ng Diyos ang lahat ng lihim na meron tayo. Alam ng Diyos ang lahat ng ginawa natin. At hindi siya nandiri. Sabi niya, ako'y naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala. Ako'y naparito upang iligtas ang mga makasalanan. Kasama ako, kasama tayong lahat. Am I right? We're not talking about how many sins you did. Nakita ni Kristo nung sabi niya, namatay ako para dyan. What does it mean? Ito tayo. Ito yung sala natin. Ito yung pagkakamali natin. It's either ikaw magdadala, ikaw magbabayad, o hayaan mo si Kristo mamatay para sa'yo. Okay? 1985, February 10, I have made a decision. Lord,
I thought by being a member of the church will bring me to heaven. I thought by singing the choir, I thought by helping and serving will bring myself to heaven. No. Tinanggap ko siya na namatay para sa akin. Siya nagbayad. Okay? Siya nagbayad. Siya yung namatay para sa akin. Anong kailangan lang gawin? Romans 10:9. Anong sabi? Kung iyong papahayag sa iyong bibig na si Kristo ang Panginoon at maniniwala ka sa iyong puso na siya'y binuhay ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Anong sabi ng verse 13? For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Okay? Lord, makasalanan ako, mapapahamak ako, naniniwala akong ikaw namatay na libing na buhay na muli para sa akin. That is the greatest blessing that you have. At kung anak ka na ng Diyos, okay? Kung naligtas ka na, dapat maintindihan mo, mahal ka ng Diyos at may pangako siya sa atin. Alam mo pangako niya sa atin? Ha? Matthew 6:34. Ano sabi ng Word of God? Huwag kang mabalisa. Okay? Huwag kang mabalisa. Huwag kang mabalisa kung anong kakainin mo bukas, kung isusot mo bukas. Sapagkat sabi ni Diyos, sufficient unto the day is the evil thereof. Sapat ang lakas mo ngayon. Huwag mong problemahin yung bukas. Ang mahalaga, naharap mo yung ngayon. Okay? Mula sa bakit, Lord? Kaya pala, salamat, Lord. Now, I would like to say, each of us can attest, and stand on the truth, okay? That God always give us sufficiency every single day. There is not one person here na walang maibibigay na testimonial of the blessings of God. Bawat gising is a blessing. Am I right? Yung natulog ko kagabi, nagising ka kaninang umaga, blessing na yan. Bakit? Ibig sabihin, pwede pang maabot ang pangarap mo. Maraming natulog kagabi, hindi na nagising kanina. Kung natulog man, nasa ICU na. Yung iba naman, katulad ni Leigh at ni Syra, 40 hours na walang tulog kasi binabantayan ng isa't isa. I believe if I ask someone to share some blessings that God has given them, the past week, lahat tayo may masasabing bagay. Tama? Ay, Pastor, pinagpala po ko last week eh. May nagbigay po sa akin ng ganito eh. May Oh. Somebody gave this to me. Somebody blessed me. Now listen, we're the 4th month of this year, 2024. We have a great year last year. Each of us can say, God has been very good to us. We have so many great things done in His hand, by His hand, through His grace and mercy. Imagine, 600 plus, almost 700 pastors and workers and missionaries were here last February. Tama? Pinakain natin, nag-serve tayo, inalagaan natin, pinatira natin, napagod tayo. Okay? Blessing yun. At nung makita nyo na mayroong isang pastor, isang mga gawa, ang dumalo, at pag-uwi niya, siya'y nag-full-time, iniwan ang lahat, nagpaalam sa magulang, nag-Bible school, ngayon may gawain na. Blessing yun! Nung sinabi sa akin ni Pastor Larry Tol, ito si Pastor Ayo, okay, magkukwit na. Pero nung marinig yung preaching mo, tutuloy daw siya. Blessing yun! Ang tanong ko, last week yun eh. Paano next week? We have all been blessed by those things. And we cannot face 2024 looking back to those things na na-accomplish natin at ginawa ng Diyos sa atin noong 2023. Kailangan gagawa ka ulit. Kikilos ka ulit. Bakit? Kasi yung ginawa mo noong 2023, ginawa mo noong January, noong February, noong March, pinagpala ka na. Nakinabang ka na. Kanya kung magiging complacent ka, hindi ka nakikilos, paano yung bukas? Paano mo haharapin? If we settle down on the past, we will become stagnant. We will not level up. We will be average. Average is the worst of the best and the best of the worst. Facts about yesterday's blessing. Yesterday's blessing will not suffice for today. Yung blessing mo kahapon,
hindi magiging sapat bukas. Okay? Exodus 16, anong sabi ng Panginoon? Okay? At ito ang sinabi ng Panginoon at inutos niya. Manguha kayo at mangalap kayo ng ayos sa inyong kakainin. Bawat isa, isang sukat, ayos sa bilang ng bahay ng tao sa bahay nyo. At kayo'y kukuha ng nasa tama. At sabi niya gano'n, okay? Para sa bawat tao na sa inyong tent. Okay? Verse number 17. At ito nga ang ginawa ng mga Israelita. Sila'y kumuha ng marami, ang iba naman ay konti. Siguro marami, siguro maganda yung kanyang appetite. Yung iba naman diet ako, diet. Intermittent fasting ako. Verse number 16 at 20. Notwithstanding, hindi sila nakinig sa sinasabi ni Moses. Ang ilan, okay, ay kumuha, nagtira hanggang umaga. Ano nangyari? Ito'y inuod. Ito'y namaho. At nagalit sila kay Moses. Okay? Verse 21. At sila'y namulot tuwing umaga. At bawat tao sa kanyang kain. At pagkaaraw ay umiinit at natutunaw. Sabi niya, ba't nasira to? Bakit nawasak? Sabi ng Panginoon sa kanila, sabi ko sa inyo, kumuha kayo ng sa araw to, huwag kayo magtitira. Kasi bukas may bago na naman. Hindi mo napansin kapag yung bread talk o yung anumang mga bakeries, maraming tao nagtatambay, tsaka yung mga Dunkin, at tsaka yung mga nagtatambay yan pag magsasara na. Okay? Bakit? Kasi hindi nila pwedeng itinda yung tinapay na bukas. Kailangan freshly baked. Kanya kung natatandyo si Tatay Superable, nung kami mga bata pa, paglilinis kami dyan, iintayin namin siyang uuwi. Bakit? Kasi pag uwi niya, kasi siya'y janitor sa sa Glorieta. Doon siya sa quad pa noon, janitor siya. Pag uwi na, bibigyan siya ng Dunkin Donut ng mga tirang donut. At yun ang babantayin namin. Ayan na si Tatay Superable. Meron na naman kami mga donut. Ang ginagawa ng iba, kagaya ni Bonnie, ni Dante, hindi pa pumapasok si Tatay Superable, sinasalubong na sa EDSA. Harangin na natin. Baka makuha pa ni na Joey ito. Siya. Madiskarte itong mga kumag na ito. Kaya pagdating din Tay, kamusta? Naharang na sa kanto. Nabudol na kami. Alam niyo kung bakit? Hindi na pwedeng itinda ng Dunkin Donuts, ng Bread Talk, yung tinapay na ginawa ngayong araw na to. At pagkadating na ng oras na magsasara na, 50% na. Kanya makikita mo maraming nagtitinapay pagkapasara na. Hindi dahil sa gusto lang kumain sa gabi, kasi mas mura sa gabi. Okay? Now, I would like to say, it may have been good, pinagpala ka kahapon, but they will not be sufficient today. Iba yung ngayong araw na ito. Iba yung kahapon. The manna was the thing of the past for the people of God. No matter how we wish to bring back the past is over. We cannot live in the past regrets. We cannot live in the past blessing. Whatever pain, whatever difficulty, whatever challenge, whatever sacrifices or trials na hinarap natin, it's over. Every past blessings, they're all behind us. Mabuti pa si Catherine Bernardo Sabi niya, move on na tayo. Huwag na natin pag-usapan niya si Daniel. Wala, move on na tayo. Samantalang ikaw mananampalataya ka, hindi ka move on. Whatever you have in the past, tapos na yan. Pinagpala ka na, may answered prayer ka na, nagpa-testimony ka na, kailangan kang gumawa ng panibagong blessing ngayon. We have to face the future. Head on with the new challenges, with all the new blessings that God has in store for us. We have to raise the level of our faith in this decade. Kanya sabi ko sa inyo, anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Kanya huwag mong aalisin ang pananampalataya. Huwag mong aalisin na kanya ka dumabangon, kanya ka nagsisikap. Kasi may nakita kang bagong pangako ng Diyos. Lord, ito ho ang hinangahawakan ko. Hindi yung kakayahan ko. Hindi ako malalasing sa blessing in the past. I have to level up my faith para harapin ko yung natitira sa dekada ng 2020 to 2030.
We look to the eyes of faith of God. We should prepare for our far and beyond blessing. Saan ka dadamputin ng past blessing mo? Panis na yun. We have to have a short-term and a long-term goal. The nation of Israel has finally arrived in the land of Canaan. Nandun na sila sa brim, sa hangganan, sa papasok. At habang sila'y naglalakad, naalala nila, ang sarap nung kinakain namin sa Egypt. Naalala namin yung masarap na pagkain. Sinusupply na sila ng Diyos ng mana. Ang iniintindi pa nila, yung Egypt, ano sabi nila? Sana hindi na kami naligtas. Sana nasa Egypt na lang kami. Sa Egypt, sila'y prisionero. Sa Egypt, sila'y mga alipin. Sa Egypt, wala silang dangal. From where they came from, scarcity. Okay? Now listen, ha? Nung sila'y nasa Egypt, okay? Kapos. Okay? Kapos. Nung nasa wilderness sila, sapat. Pumunta sila sa promised land, sagana. San gusto mo mabuhay? Kapos, sapat, sagana. Are you with me? Ito mga kamoting ire, okay? Sila'y papasok na sa sagana. Lumilingon pa sa kapos. Scarcity. As we end the second quarter of the year, nandun na tayo sa brims of God's promise for a decade of far and beyond blessing. We have to remember that the things in the past, we cannot bring to our future anymore. Hindi ko na pwedeng dalhin yung naakay kong kaluluwa noong 1991. Kanya every week, nagso-soul winning ako. Every week, may bina-Bible study ako. Every week, may ginagawa ako kasi hindi ko pwedeng bitbitin yung katapatan ko noong 1987, yung katapatan ko noong 1990, yung katapatan ko noong 2004, yung katapatan ko noong 2015, yung katatagan ko na meron ako noong 2016, hindi yung katatagan ko at kapagiging generous giving ko noong 2023. No! I have to do something so that I can face my far and beyond future. Pag hindi ka nag-level up at mamumuhay ka in yesterday's bread, paano mo haharapin ang challenge sa 2024? Sa 2025? Okay? The past blessing will no longer be effective. The past favor cannot help us anymore. They will not mature, they will not advance us. Ayan si Nanay Remy. Alam niya na naguhugos ako ng jeep. At ang inuhugasan kong jeep, yung jeep ng lola ni Micah. Ang driver sa Asopo, 5 piso per jeep. Okay sa akin yan. Noong 1983, 5 piso. Kaya mo mabuhay ng 5 piso ngayon, Kyle? Ha? Am I right? Okay yun nung 1980s na naguhugos sa inyo. Ako lang mag-isa 5 piso, okay yun. Wala akong pamilya. Wala akong apo. Am I right? Ako lang mag-isa. Unskilled. Walang alam. Okay lang sa akin yan. But listen, I'm 60 years old. Ang katabi ko sa kamang matulog, lola na pala. Lola na, lola. Pag tinitignan ko, pambira, ang katabi ko palang matulog, lola na. Senior citizen na. May apo na kami. Oh. Paano ko bubuhayin yung aking apo? Paano ko tutulungan yung aking mga anak? Sa 5 pisong paghuhugas ng jeep, walang masama doon, am I right? Okay yun nung 1983. Tama? Okay yun yung 1982. But i-transport mo sa 2024. Tama?
po pwede. Huwag mong dagdagan yung trabaho mo. Dagdagan mo yung faith na meron ka. Dagdagan mo yung obedience na meron ka. Dagdagan mo yung sipag mo sa Panginoon. Mag-akay ka ng kaluluwa. Imagine last, when was that? Thursday? Siya mang naakay kong kaluluwa. Kahapon, siguro mga 15. 15 ba yun, Sarah? Oh, hindi. Parang pati si Beth yata na-save eh. You see, I never get tired. Yung telepono ko, okay? Marami nang na-save dito pag ginagamit ko yung operation ko. Ilan na na-save sa telepono mo? Anong function ng telepono mo? Where na you? Dito na me. Tagal mo naman buhay, ano ka na? May right. But my phone was just to witness to a lot of people. I will never stop winning soul. I will never stop doing things. I will never stop obeying advice. Kasi yung blessing ko kahapon, hindi na pwede bukas. Nung nagtatrabaho ko sa Sprague, nagtatrabaho ko sa Napor, it was okay. I was at the top of my career. I was earning much. Pero hindi ko na pwede dalhin ngayon dito yun eh. Hindi na pwede yung sweldo ko noong 1987 na ipamumuhay ko sa 2024. Nasaan ka noong 1987, Joven? 87, Doc. Estudyante? Oh. Kaya ba na buhayin mo si Johan na mas malaki pa sa'yo at si Joseph na mas pogi sa'yo? Yung allowance mo nung ikaw ay 1987? At yung asawa mo na, what adjective should I add? Na maganang kumain. Are you following me? Kanya hindi sasapat. Kanya huwag kang tumigil mag-pray, huwag kang tumigil magtiwala, huwag kang tumigil magsimba, huwag kang tumigil mag-serve, huwag kang tumigil mag-minister. Kasi hindi sasapat yan. If you're living on yesterday's bread, mapapanis yan bukas. Paano pag matanda ka na? Paano pag wala nang naniniwala sa'yo? I learned more about the Bible during that time, but I cannot live on that today. Iba yung level nung 1980s. Iba yung level nung 1990s. Iba yung level nung early 2020. 2024 na ho. At sa Tuesday, tataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo na hindi naman tumataas ang sweldo natin. Am I right? Paano mo haharapin yan? Kung ang ginabagay, hey Lord, nag-soul winning ako nung 91 ha, andito nga sila, 1991 yon. Nagsuko ako ng buhay nung 87, 1987 yon. Nag-pray ako last month yon, tama? Nung nandun kami sa Panaba, sabi ko, okay lang kayo? Tatanungin ako nung nag-host, Pastor, what do you want tomorrow for food? No, I'm just okay. I eat whatever's on the table. Di pagluluto kita. I'm fine, intindi mo sila. Eh, hindi naman ako nakain eh. I only eat 1 meal a day. Kakain na ako. Sabi ni Butch, hindi ka na makakain. I'm okay. Friday morning, doon kami sa Samal. Pero mo, breakfast ha. Angus beef breakfast. Nakita ng breakfast Angus beef. Tapos yung Angus beef, meron pang mga, sabi ko, explain mo nga yan. Ito po, merong egg yan. Ito po, nilagay. Ito. O ngayon, sir, kakain kayo? Na. I just want to have some coffee. Paano yan? It's not my time to eat. And I cannot eat that. I choose what I eat. I choose when I should eat. And they were saying, grabe ka naman. No, I have to discipline myself. Bakit? I want to enjoy my future. I don't want to dig my grave with my spoon and fork.
Ilang kilala mong 60 years old na kaya pang tumakbo? Na kaya pang magbuhat? Sabi ko sa inyo last time, pag 70 years old na ako, si Bron 12 years old na. Pag 80 years old na ako, si Bron 22. Baka hindi ko na makitang ikasal yung apo ko. Hindi ko alam kung ano ibibigay sa aking apo ni Micah. Kuwerbo daw, kuwerbo. How can I play with him? How can I enjoy my future? If I will not learn to sow seeds every single day. Masarap yung pagkain. Sabi ni Nanay Clarita, Pastor, kakainin mo itong niluto ko, ha? Ano niluto nyo? Kare-kare na mukha ng baka at saka buntot. Di ba paborito mo yan? Sige po, kakainin ko po. Di kinain ko. Nay, masarap po talaga. Talagang niluto ko yan. Nakatingin sa akin yung mga tao, why are they spoiling you? They're not spoiling me. We're a family. We're a family. We just love each other. Nakita ni Jay yan. You see? Kaya sabi ng Panginoon sa Luke chapter 9:62, walang humawak sa araro na lumingon at karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Yesterday's blessing, no matter how good it may be, it cannot, neither can you live on yesterday's blessing. Pangalawa, yesterday's blessing will not suffice for tomorrow. Hindi magiging sapat bukas yan. Yung katapatan mo ngayon, bukas iba na ang level. Yung ginawa mo last month, iba na yan. You see? Kagabi, sabi ko kay Jeff, maiwan ka na lang. Asa ko mo si Jeff, si Bron, pupunta pa ako sa Lolo Eric mo. Dadaling ko yung isda. Sasama ako, Dad. Okay. Sumama siya. Okay? Pagdating doon, sabi ko, Pastor, papunta na po kami sa bahay. Wala ako dyan. Alam ko po. Nandito po kayo sa Bulacan. Okay? Pupunta lang po kami. Sabi ko kay Ellen, tawag mo si Ninang. Papunta kami doon. Sabi ni Ninang, nandito ako sa bahay namin. Si Pastor Mavi ang mag-aasikaso sa iyo. Pagdating doon, sabi ni Pastor Mavi, Pastor, anong gagawin mo pagkang ito? Sabi ko, ito gagawin mo, ito. Then somebody called up, anong gagawin mo? Ito. Ito lang gagawin mo, okay? Laging sariwa, laging fresh, dapat ito. Bakit? Hindi sasapat bukas yung blessing mo last month. Proverbs 3:13, mga kapatid, hindi ko inaring, inaabot ko na. Okay, sabi ng 3:13, datapot isang bagay ang ginagawa ko. Okay? Nililimot ko yung ginawa ko kahapon at inaabot ko yung mga bagay na nasa harap. You know what I'm saying? Kung faithful ka kahapon, kung kumakanta ka sa choir last month, kung tumutugtog ka last year, ngayon, anong ginagawa mo para maharap mo ang future? Am I right? God has blessed me and my family. Great in the past years, okay? Nung kinasal si Jap, okay? Last, when was that? March 9, right? 10? 8. March 8, okay? Ginanap sa sa Manila Polo Club. And I would like to say this publicly. Wala po kaming ginalaw na pera sa church. It was us. Okay? It's a family. Magkano yung bill nila sa Manila Polo Club? Almost 1M. Nasabi ng mga tropa, dito lang ho kami kasi hindi namin kaya yung Manila Polo Club eh. Sabi ko, no. We save money for that. Samantala nung kinasal kami ni Ellen, sunny orange at saka sandwich. Sabi ni Bill Anderson, for all the weddings that I have been, I never saw a groom that is eating like you. Well, I just enjoy my marriage anyway. With sandwich and sunny orange, it's okay. Pwede ba yun kay Micah? Na isa sa mga officer ng Citibank? Pwede ba kay Jap? Na isa sa mga managers ng Citibank?
Pumunta si Pastor Kent Gisalva just for the wedding. Pumunta si Larry from Panabo just to attend the wedding. Pumunta kayo doon, yung mga in-invite, tama? Just for the wedding. Kung hindi kami nag-level up, are you with me? Sunny orange ulit. At saka sandwich. Wala namang masama doon, tama? And sabi ko, saan kayo titira? Kami po yung magre-rent ng condo. And by the way, church, thank you po sa binigay nyo sa amin. Ha? That was your gift to us many years ago. And I thank God for that. Yung blessing mo in the past, they were good in the past. We enjoy the past. We use them in the past. Because that is what they were for in the past. Tama? Anong ginagawa mo ngayon, Lucy, para harapin mo ang 2025? Anong ginagawa mo ngayon, Russell Mill, para sa 2025? Anong participation meron ka, Joshua, na ginagawa mo ngayon para ma-enjoy mo ang November of 2024? What participation are you doing, Bonnie, to enjoy your future? Nakita ko, nagkaroon kayo ng Bible study. Nagulat ka, birthday pala ni Alvin. Tama? Oh. Happy birthday. Am I right? Anong participation mo, Larlins? Ay, excuse me, Pastor. Mrs. Camper po ako. Last April yun. March! April na ngayon. Panis na yan. At sasabihin, hindi ka na pwede maging Mrs. Camper next year. Ex-Mrs. Camper ka na. Are you following me? Okay yan last March. Okay yan last year. They belong in our past. Tomorrow will come and will go in its own merit. I'm a sanguine choleric. That's my personality. I am toxic. I am an OCD. Kaya pagdating ko rito, may nakita ko, kinuha ko, binigay ko kay, sabi ko, tingnan mo, ayan. Pagpunta ko rito, ayusin ko yan. Kasi, I'm abnormal. You see? I like to go back to my old home place. I like to go back to the days that are in the past. But regardless of how sentimental I may be about the good old days, those days are gone. I cannot survive by looking back. Sabi ko nga, nung nagwali ako doon sa Panabo, ang kagandahan sa amin ni Pastor Butch, we grew up together in a rough neighborhood. Pag sinabi niya, bumili ka dito, kunin mo to, ganyan. And then sabi ko, pareho ang crush namin noon. Natuwa ako dahil hindi siya sinagot. Dahil pag sinagot siya, magagalit ako. Pag sinagot ako, magagalit siya. Pareho kami binasted. Sabi ng mga tropa, sino ba talaga yung crush nyo dati? Sinerf namin. Sabi nila, sabi ng isa, walang iyak ha. Sorry. Sabi niya, ito pala pinag-aawa nyo. Shh! Sabi ni Pastor Butch, kamukha ni Phoebe Gates yan dati. Sabi, sino si Phoebe Gates? Yung barkada ni Brooke Shields. Sino si Brooke Shields? Kilala nyo lang si Katniel. Hindi kilala ng mga tao sino si Phoebe Gates. Hindi nila kilala si Brooke Shields. Ano ba kayo? They were good in the past. Tama? Oh, may kanta kami noon. Divina Valencia, Estela Suarez. Sino ho yun? Ako, yun yung mga sikat na artista noon. Diba, Kitlit? Ethel, diba? Tumitili ka pa nung kay Rosana Ortiz, diba? Si Liz Alendogan, nakita ko, talagang pinanonood mo yun Nasubaybayan po na naging girlfriend siya ni Fernando po. Oh, alam niya yun. Sino ho yun? Are you following me?
Ba't kanya ka tumira para kang si Shingdong pa? Sinong Shingdong pa? Yun yung nakalaban noong 1973 sa basketball ng Pilipinas. Yun tumitira ng walang board. Sino nga yun? Shingdong pa nga eh. They belong to the past. Looking on yesterday's blessing will only bring disappointment. Why? Because we can never bring them back. Rowena, faithful ka in the past. Are you still faithful today? Lisa, you've been faithful in the past. Are you still faithful today? Wilson, cheerful giver ka in the past. Are you a cheerful giver today? What are you doing today? We cannot live on the blessings of the past. It belongs to the past. I got to write another life story of faith for today. For God to bless me again. I've got to keep doing what God would bless. Hindi ko na sabi, Lord, please pagpalain mo itong ginagawa ko. Sinyorkat ko na, Lord. Ano yung pagpapalain mo? Yun ang gagawin ko. Yun ang gagawin ko. I keep on doing what God would bless. So that I can have a keep supply of fresh blessing. Laging bago. At the saying goes by, we need to have a fresh blessing. Alam mo, sabi ng Lamentations chapter 3, verse 20, tignan mo, Lamentations chapter 3, okay? Verse number 20. Tignan mo pagkakalitan niya ng salita ng Panginoon, okay? Sabi ng verse number 20, ito napagtanto ko, yung aking kaluluwa ay naalala ito at ito'y nagpakumaba sa akin. Verse number 21, at naalala ko sa aking isipan, kanya ako'y nagkaroon ng pag-asa. Verse number 22, okay? Sa kahabagan ng Diyos, ako'y hindi naluluoy, hindi ako nasisira, kasi yung kanyang kahabagan ay hindi nawawala. Verse number 23, sila'y laging bago every morning. Great is His faithfulness. Kung naranasan mo kabutihan ng Diyos in the past, Vilma, kung naranasan mo ang kabutihan ng Diyos in the past, Babes, okay? Nung nagsisimula ka pa lang ng negosyo mo, tama? Sariwa pa rin ba yung blessing mo? Paano mo haharapin yan na ang nanay mo nasa ospital? Na meron siyang bahay na niregalo nyo, na hindi niya ma-enjoy yung bahay kasi naka-wheelchair na siya, hindi siya makakain, ang sarap-sarap ng pagkain sa Iloilo, mayroong batchoy, mayroong mga, you know what I'm saying? Tapos ang pwede nilang inumin, gatas. Do you understand me? God's mercies are new every morning. Harriet, are you enjoying the freshness of God's blessing? Dati soul winner ka, dati choir member ka, dati kasama kita, dati staff kita. Are you enjoying? Dati yon, ngayon anong ginagawa mo? Are you doing something so that God will give you fresh, new mercies every morning? If you have doubts, you have been longing, long time hurting, if you've been wondering about your trials and pain, titigil ba to? When your prayers will be answered, when your blessings will come, paano pag tumigil ka? Paano darating yung bakit, Lord? Doon sa kalagayang, kaya pala, salamat, Lord. Kung titigil ka. Rachel, how old is your eldest son or only son? 3. Can you face the truth that when he will reach 13, that's 10 years from now? Are you still strong by that time? That is 2034? Are you still fresh? Tama? The Lord's mercy are new every morning. Joy, pag kinasal ka,
kung kanino man. Ilang taong ka na, Joy? 32. Hindi yung waistline yun, ha? Yung waistline. 32, yung age mo. Okay? Pag kinasal ka, ano ang hahawakan mo? Yung blessing mo in the past o gumagawa ka na hakbang para ma-enjoy mo yung blessing mo in the future? Kyle, anong year mo ngayon? First year? College? Okay. Are you doing something now so that God will sustain you until you graduate? Ilang year yung course mo? 4. So that will be 2038. Tama? Nasaan ka ng 2038? Anong course ang kinukuha mo? Computer. Okay. May computer ba ng 2038? Are you following me? Di ba? Kanya nung tinanong ko ang Lasal nung mag-enroll si Jeff nung 2005, I said, what course can you give my son that when he graduates in that year, he will still relevant at hindi siya maghahanap ng trabaho? Ito po ang kunin niya. Okay, is that a new course? Yes, sir. Okay, give that to my son. Ang kinukuha mo bang kurso pag nag-aral ka, kung halimbawa ikaw Joseph, ikaw Steve, ikaw Mikel, ikaw Hale, okay? Yung kinukuha nyo bang kurso relevant pa pag graduate kayo? Am I right? Is that a good question? Ikaw, DG, pag nawala mama at papa mo, am I right? Bibit-bit ba ka ni Tito Alvin mo? Aalagaan ka ba ni Ate Angeli mo? Kukunin ka ba ni Tita Mayan mo? Am I right? Anong ginagawa mo ngayon para ma-enjoy mo ang future mo? Ramel, your mom and I have been calling every day and she told me that you're always praying too. Sabi ko sa kanya, pumunta ka sa doktor, itong tignan mo, we prayed. She's so sick. Sabi ko, it's so difficult for you kasi nag-iisa ka dyan. But I want you to be strong. Okay? Will we enjoy her in the future? Ate Emmy, nag-iisa ka na. Tama? Si Sophie na lang. You've been faithful in the past. What are you doing now? You're not young. Will you enjoy your future? If you will rest on your yesterday's blessing. Good news, sabi ni Doc Henry, Victor is not a cancer patient. Cancer-free. Kanya pwede niya nang buhatin si Rowena. Yun na nakalagay eh. Okay? Tanong ko, kaya bang bitbitin ni Victor yung blessing niya sa future kung di siya gagawa ng mga bagay ngayon? Ano sabi ng 1 John 3:22? Ano man ang ating hihingin ay tatanggapin natin sa Kanya kasi ating iniingatan, pinamumuhay, ikinakapit ang Kanyang mga utos at ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang mata. Tanong ko, ito bang talatang ito totoo sa iyo last year? Totoo sa iyo last month? Totoo sa iyo last week? Totoo pa rin ba ito sa iyo ngayon? Kasi sabi ano man ang ating hingin ay tatanggapin natin siya kasi iniingatan natin yung Kanyang kautusan. Ngayon ba, modest ka pa rin magdamit? O pag nasa church ka lang modest? Pagkaharap ka lang ni pastor, maayos. Pag wala na, nakikipagmurahan ka. Am I right? Are you still obedient pag may nakakita o wala? Alam ba nila na save ka?
Alam ba nila kasama ka? Alam ba nila na ikaw ay member ng choir? Alam ba nila kasama ka sa musika de orchestra? O pag nasa church ka lang? Kaya sabi, ano man ang hingin mo ay tatanggapin mo kasi ating iniingatan. Kasi may pananampalataya tayo. At ginagawa natin yung kalugod-lugod mula Lunes hanggang Sabado. Yung bang ginagawa mo kalugod-lugod sa Diyos? Kasi kung hindi ka lugod-lugod, James, wala. Am I right? James, pareho. Yun, no? Oh. Ikaw, Sean. Okay? Anong effect sa'yo nung hindi ka nabigyan ng US visa? Okay? What is the effect of that? Robert Ray Gabilan, you have a business. But if you're not doing anything that are pleasing in God's sight, paano mo harapin si Kyle at saka si Andre? What are you doing now? Jethro, anong ginagawa mo ngayon that are pleasing to God's sight so that you will receive what you ask from God? It's a personal thing. Okay? Ano man ang hihingi natin, tatanggapin natin sa Kanya. Sapagkat tinutupad natin ang Kanyang utos. At ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Ringo, you should be thankful at your age na kapag-asawa ka. Am I right? Bagamat marahil, imposible na magkaroon kayo ng anak. Pero at least, hindi ka na mamumuhay mag-isa. Tama? Hindi mo sasabihin, alone again naturally. Kayo yung two less lonely people in the world. Dahil nagkita kayo ni Josie, tama? Ang tanong ko, are you still doing the things that will please God? Are we doing something that pleases God? Para maihanda tayo in the future? Kanya, hindi ako tumitigil mag-pray. Hindi ako tumitigil. Isipin mo, natapos ko na kanina ang Deuteronomy. Bukas, Joshua na babasahin ko. Sa bagong Bible na meron ako ngayong month of April. Okay? Hanggang June yan. Hindi ako tumitigil mag-soul winning. Yung soul winning ko nung 91, yung soul winning ko ngayong last 2020, yung soul winning ko ngayon, tapos na yun eh. I need to keep winning souls. I need to conduct Bible study. I need to be obedient to God. I need to do something that God would bless every single day. Bakit? I want to prepare for the future. I cannot look back and say, alam mo, ito ko. Sabi ko nga sa Lord, Lord, you saw my faith. When I paid for this LED wall, I don't have money, but I have faith. This is 1 million pesos. Hindi ko, Lord, hindi ko kayang bayaran yan. Pero may faith ako. Gamitin mo kami. Anong kailangan namin gawin para malugod ka? 2015 to eh. When I bought this grand piano, full grand piano na kulay blue kasi I fell in love with blue. Kasi it's ganda yan, di ba? Bluer than blue. Oh, sadder than sad. Oh. Sabi ko sa may-ari kay Pastor Benny, I cannot pay you much, but I can pay you 100,000. That was 2021, 2022. Okay? Past blessing yan. Kailangan kong gumawa ulit ngayon para maihanda ko ang future ko. I should never stop. I should never eat yesterday's bread. I should never be contained. I should not be so satisfied with what I did in the past. I ask you, are you living in yesterday's support and sustenance? 10 years ago, sinustain ka. 10 years ago, sinuportahan ka. How about tomorrow? Are you doing things na kalugod-lugod sa paningin niya? Kanya dapat lalo tayo magpapatuloy. Okay? We just discussed the first point. Next Sunday natin tuloy yung second point. Okay? Let's all stand up, please. Father, we thank you. Patawad kung namumuhay kami in the past. Patawad kung nakontento kami sa yesterday's blessing. We cannot bring them back anymore. We need to write another life story of faith. We need to keep doing what you would bless. We need to keep
doing things that will please you. Yesterday, you've been good to us, Lord. Yesterday, you've been so wonderful. Whatever pain, whatever difficulties, whatever challenges and sacrifices and trials that we have been through, you've been good. Kanya lang, tapos na po yun eh. Kanya tulungan mo po kami na mag-level up. Tulungan mo po kami na gagawin namin yung dapat nating gawin. Samahan mo po kami. While heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around. This morning, will you come to the altar and say, Lord, help me to do the things that will be pleasing in your sight. Help me to keep on doing and obeying your commandment kasi hindi sasapat yung support at sustenance mo in the past. Kailangan ko ng fresh sustenance, fresh support kasi lumalaki family ko, lumalaki gastusin, lumalaki ang pangailangan. I need you to see my faith. Will you come at the altar and say, Lord, help me, tulungan mo ko. Dito po sa altar, God bless you. Yang lugar mo yan. Yang upuan mo yan. Kung meron kang commitment, kung meron kang prayer, dalhin mo sa altar, sabihin mo, Panginoon, ito po ako, ito po yung kailangan ko, tulungan mo po ako, bigyan mo po ako ng kahabagan. Hindi ko kinakailangang mabuhay sa nakalipas na pagpapala. Ang kailangan ko po ay fresh na pagpapala, fresh na pagtitiwala, fresh na sustenance, fresh na support. You've been good to me in the past. But the challenges in the future is so big that I cannot rely on the yesterday's blessing. I need you, Lord. I need you. I want you to go to your family and pray. Pray that God will give you fresh supply of grace, fresh supply of support, fresh supply of sustenance. Pray.
Father, we thank you for this wonderful day. We ask that you blessed us. Huwag mo pong hayaang mamantili kami na namumuhay in the past blessing, in the past obedience. Tulungan po that we will keep your commandment and we will do what pleases you every single day, every week, every month, more so sa hinaharap. Kasi we don't know what challenges we're gonna face. Huwag mo pong hayaan na kami po'y kakain ng panis na tinapay. Kailangan laging sariwa, laging maayos, laging matatag. Kayo po magabait manguna sa amin. In Jesus' name we pray. And all God's people say, in Jesus' name? Let's all stand up, please. Tumayo. Darako po tayo sa bahagi ng pagbibigayan. Everybody standing up at aawitin po natin ang ating offering song, Give It Right This Time. Everybody. Give all our best, God is expecting. Don't waste the chance to be blessed by Him. Today is our chance, there's no repeating. We can't recapture a wasted year. So give it right this time. Honor God through our offerings. Don't make Him sad this time. It's our last night. His words are true. Believe them in faith. Blessings He promises to them obey. His given is all. What then have we given? It's not time to waver. No time for delay. So give it right this time. Honor God through our offering. Don't make Him sad this time. It's our last night. So give it right this time. Honor God through our offerings. Don't make Him sad this time. It's our last night. So give it right this time. This time. Sabi po ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 26 verse 2, that thou shalt take of the fruit of all the fruit of the earth, which thou shalt give, that thou shalt bring to thy land, that the Lord thy God giveth thee, and shalt put it in a basket, and shalt go unto the place which the Lord thy God shall choose to place His name there. Let us pray, Lord. Let's bow our heads and close our eyes. Lord, salamat po, Lord, sa lahat ng goodness, lahat ng grace na binigay niyo po sa amin, sa mga negosyo, sa mga sweldo, sa lahat po ng pinagkakitahan po namin. Thank you, Lord, for your provision. Not only, Lord, yung monetary, Lord, but for your protection. Lahat pong binibigay niyo na hindi po namin nabibilang, hindi po namin nalalagay sa wallet po namin, hindi po binibigay as pera. All of these things na-appreciate po namin. As your people give today, please bless, Lord, the gift and also the giver, and help them realize that they are giving not from themselves, but because they are giving from the faithfulness that you have shown us. Salamat, Panginoon, sa lahat po, Lord. Inaano po namin sa inyo. Gamitin niyo po, Lord, itong mga gifts na to, yung mga offerings na to, sa gawain nyo. This is my prayer, Lord, in the sweet might of Jesus. Amen. Okay, let us recite our offering pledges right now. Ako'y nagbibigay bilang pasasalamat sa nakalipas na kabutihan ng Diyos sa akin. Ako'y nagbibigay bilang patunay na ang Diyos pa rin ang pinakamahalaga sa akin. At ako'y nagbibigay dahil sa pananampalatayang sa hinaharap, ang Diyos ang patuloy na magpapala sa Do you akin. believe that? Please be seated. Thank you very much. You can bring your offerings now. Let's honor God with what we have.
You don't give without faith. Kasi kung nagbigay ka na walang faith, sayang yan. Dapat meron kang faith.